Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, amay sa'king matatanaw. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe? Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba niwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap sa kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa gawaing ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihiling ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Biyernes tayo, araw ng ating pong Isus Nazareno. At tayo ngayon ay nagkaroon din ng pagdiriwang sa kapistahan ng kanyang dalawang apostol, si Felipe at si Santiago. Ang atin pong paksa sa araw na ito ay pananalig. Sa salitang Hebreo, ang pananalig ay tinatawag na imuna. Pero ang ating ginagamit ngayon ay hindi lang po Hebreo. Karamihan sa mga pagbasa ngayon ay sa orihinal ay nakasulat sa koinoko na Grigo. Sa Grigo, pistis. Kaya atin pong mabasa sa Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 14. Sa versikulo 10, ang salitang pistiwes. Ang pistiwes ay mula sa pistis. Ibig sabihin, pananalig. Sa salitang Latin, pedi. At sa atin, pananalig. Napakalaga po ang pananalig na kung saan sa ating Salmo 18 ay sinasabi na ang lahat ng mga mensahero ng Diyos ay pinalaganap na sa buong daigdig ang mga tinig nila na nagtuturo
na ang Diyos ay nangako at manalig sa Diyos dahil matapat siya sa kanyang mga pangako sa mga tao. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat sa Taga-Korinto, sa unang sulat San Pablo sa Taga-Korinto, Kapitulo 15, verso 1 hanggang 8, ipinapahayag na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang batayan o pundasyon sa ating pananalig. At itong pananalig na sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 6 hanggang 14, ay una pananalig na sa background po dito ay dapat nating tingnan. Ito ay sinasabi ng ating Panginoon sa panahon ng huling hapunan. Hinugasan na niya ng paa ang kanyang mga apostol at malungkot na siya ay nagsabi na siya ay pupunta sa Ama. Pero mamatay siya, pero mabuhay siya muli sa pangatlong araw. At dahil doon, binigyan niya ng lakas loob ang kanyang mga apostol at sinasabi niya na huwag silang maligalig, huwag silang mabalisa, sapagkat maraming luklukan doon sa kalangitan. At alam nila kung paano pupunta. Ngunit nung tinanong ni Felipe na kung sa ano ang daan, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kinakailangan po ang daan upang mayroong tunguhin, mapuntahan ang lahat ng taong nananalig, nanampalataya sa Panginoon. At dahil sa katotohanan na pinapahayag ng ating Panginoon, ang pananalig ay may batayan. At ang batayan ay siya ang katotohanan na magbibigay buhay. Kaya siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At gusto pa rin ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama at tama na. Ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Diyos. Na ang atin pong mga ginagawa ngayon ay ang pagpapahayag na ang pananalig ay hindi lang na nakikita natin ang ating Panginoon, bagkus tayo nananalig sa Kanya na kung saan sa ating pagpasok pa sa simbahan, kahit na nagsiksikan tayo panahon ng unang Biyernes ng buwan, pero ito'y pagpapahayag ng ating pananalig dahil nakikilala natin ang Ama, nakikilala natin ang Diyos dahil sa ating pong Hesus Nazareno. At dahil dito, napahayag natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating pong Hesus Nazareno. Yun pong nagmamahal sa ating pong Hesus Nazareno, pumalakpak po ng malakas na mahal natin ang ating pong Hesus Nazareno. At dahil dito, tayo nananalig sa Kanya. Sabi pa ng ating Panginoon, kung ano ang ating hingin sa Kanya, ay Kanya pong ibibigay. Kung tayo'y may pananalig, kung tayo'y naniniwala sa Panginoon, kung tayo'y may panampalataya na malalim, anuman ang ating hingin ay ibibigay sa Panginoon sapagkat siya at ang Ama ay iisa. Ulitin ko po, ang ating pong Hesus Nazareno at ang Diyos na Ama ay iisa lang. Kaya kung ano ang hilingin natin sa Kanya, ibibigay sa atin. Pero nangangailangan ng pananalig. Una, pananalig na kung saan ang ating Panginoon, siya yung pinakadakila na nagpapahayag ng Diyos. Kaya si Edward Skelebix ay nagsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang pinakadakilang sakramento ng Diyos na Ama na hindi makikita. Kaya dito sa ating pagtanggap sa katawan ni Kristo sa panahon ng misa, mananalig tayo, manampalataya na kung sinasabi ng pare at ng lay minister, katawan ni Kristo, at magsabi tayong, Amen. Ang Amen ay mula po sa salitang Hebreo na Amen, na ibig sabihin, nananalig ako, nananalig tayo, na yun nga si Kristo, at ang ating matanggap, siya na nga. Kapag ka ang ating pananalig ay siya ring pagpapahayag kung paano tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos, dahil hindi po tayo mawalay, hindi po tayo bitawan ng Diyos, dahil dakila ang Kanyang pag-ibig sa atin. At dahil dito, kakapit tayo sa Diyos ng mahigpit.
at huhugot tayo ng lakas sa Kanya. Nang sa gayon, ang ating pananalig, ang ating panampalataya ay magkaroon ng bisa at magbunga rin sa ating buhay sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin. Anuman ang hingin natin sa Kanya, ibibigay sa atin siksik, liglig, nag-uumapaw. Amen? Purihin natin ang Diyos.